Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, naku po, grabe matindi, nabunyag na pagsuspindi Mayor Baste, napasigaw sa galit. Naku po PBBM Romualdez, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at dito po na pag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Nakakuha tayo ng kumpirmasyon na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao. Hindi ko na babanggitin kung sino yung iyakin. Bakit nanggagalaiti sa Duterte? Kayo na mag-isip, kayo na maglagay dito sa comment section. Doon sa manunod ng replay, bahala na kayo kung sino itong iyakin. Palagay ko naman, alam nyo. Drama lang yan. At isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan, no? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pati na rin doon sa mga taga Davao, no? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo ng maisog na Pilipino. Kaya nga pong sinasabi natin, yung matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino, dahil tinitingala ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha ng maisog, dahil po talaga naman bang naninindigan siya, no? Pero wag po natin kalimutan, bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika. Siya ay happy. Ito, tingnan ninyo, sususpindihin na si Mayor Baste, at yan po ay kinonfirm ni Atty. Roque. Siya mismo, kasi nakakausap niyan diretsa to, ang mga Duterte at saka si Mayor Baste. So, kumpirmado po ito according to Atty. Roque. At hindi lang naman si Mayor Baste. Tatandaan ninyo, may panawagan din na mag-resign as DepEd Secretary si BP Sara. Kaya, sinabi natin na talagang merong iyakin dyan. Na talagang medyo praning insecure sa mga Duterte. May galawan po yan. So, tama po yan mga kababayan, na siguro nakaplano na po ang mga ito, di ba? Nakaplat na ito. Biruin mo mga karib natin, sa dami-dami ng mga politiko na gumagawa ng kabulastugan sa ating gobyerno. Ito patuloy na mga gumagawa ng matino, yung kanilang tinitira. O si BP Sara, ano bang kasalanan sa bayan? Sino ba yung may mga kasalanan sa kabayan dito? Di ba? O Franz Castro, pangalanan natin. Makasalanan sa bayan, may mga makabayan block. O bakit hindi yan ang tinitira ninyo? Iba ang kalaban ng bayan ay kalaban nyo na rin. Bakit yung kakampi ng bayan yung kinakalaban nyo? Ibig sabihin, pag kalaban kayo ng bayan, kinakalaban nyo yung kakampi ng bayan, kayo ay kalaban. Ganun po ba ang gusto nyong palabas mga kababayan? Na ang mga ito nanggigipit kaya sa mga Duterte ay kalaban ng bayan. And it's very obvious. Alam ko hindi kayo tanga. Hindi kayo bobo para hindi nyo maramdaman yan. Alam ninyo may iyakin dyan. Nagalit sa mga Duterte. Kahit naman, eto ngang si Baste, siya pa nga ang gumagawa ng paraan para maubos ang droga dyan sa Davao. At eto si BP Sara naman ay nakikipaglaban sa mga komunista, magandang ginagawa, gusto pang patanggal as DepEd Secretary. Pero alam nyo po, ako sa isang banda, wag po kayo magagalit sa akin, Mayor Baste. Pero sa isang banda, I always look at things as may blessing in disguise dyan. Lahat ng bagay, mabuti man o masama,
Kung ikaw ay nananalig ng tama sa Diyos, may blessing in disguise dyan. At ako, ang nakikita kong posibleng blessing in disguise dyan, magigising na si BP Sara. Magsasalita na si BP Sara. Eh, yung inyong bunso ay sususpindihin dahil sa pakikipaglaban, dahil ayaw niya sa PI. Na alam naman natin na hindi maganda yung political initiative nila. Yung pakikipaglaban sa mga bangag at droga sa bansang Pilipinas, higit sa lahat sa Davao. Na alam naman natin ay masama at kriminal yan. Na hindi yan dapat. Tapos sususpindihin yung kapatid nyo, BP Sara, na si Mayor Baste. Palagay ko naman magigising na si BP Sara dito. Tapos itong July may mangyayari pa. Kaya siguro takot na takot sila sa Duterte. Kasi plano din nilang ipahuli si tatay nyo, si Tatay Digong sa ICC. Pagkayan pa naman ay hindi pa, nagsalita si BP Sara. Alisin muna natin ha. Ewan ko na. Pag hindi pa umimik si BP Sara, ewan ko na. Palagay ko naman this time, maninindigan na si BP Sara. Tuloy natin. Kapag nakakuha tayo ng buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang sa pag-aalaga doon sa mga survivors at syempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima, no? At syempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyales, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpindihin. Ang mensahe, wala kaming pakialam sa inyo mga Duterte, wala kaming pakialam sa inyo sambayan ng Pilipino. Bawal ang kritiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Yon ang masakit doon. Ito yan. Okay? Tingnan nyo mabuti. So yan mga kabayan, bawal ang kritiko sa administrasyon ito. Nako, anong inyong masasabi dyan? Totoo ba? Totoo? Na bawal ang kritiko? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, halos tawagin na pong di ba kung ano-ano ang tinatawag kay dating Pangulong Duterte. Pero wala namang paninikil ng karapatan ng magpahayag. Yung mga kritiko noon na masyadong masaya, di ba? Dahil nagagawa nila ang kung ano mang gusto nilang gawin, di ba? Pero ngayon mga kabayan, tinatawag lang na bangag. At may mga ebidensya. Napunta na nga 'di ba sa sa Senado. Inimbestigahan na. At nakikita naman natin, no? Na medyo wala rin nangyari. Dahil nga doon sa mga inayutak na mga senador. Ano mga kabayan, totoo ba na nasinisikil na ngayon ang karapatan ng mga kritiko? Di ba kasi it is part ng gobyerno na talagang merong kritiko. Para bang check and balance mga kababayan, no? Para kasi hindi naman lahat ng ginagawa ninyo ay tama, no? Siguro ko sa tingin ninyo talagang tama 'yan kasi medyo nakikinabang siguro kayo, no? Pero sa mata ng taong bayan, hindi po tama kaya criticize kayong mga nasa gobyerno. Ibig sabihin lang po nun mga karibin natin, healthy sana yung yung gobyerno. Diba? Kasi may nagkikriticize sa'yo, o pwede mong maitama, hindi lang puro mali yung gagawin nyo. Pero sa nangyayari po ngayon sa Davao City at dito sa mga Duterte, sasabihin na naman ng iba, mga Duterte lang naman pala. Ano bang pinaglalaban ng mga Duterte? Diba? Ikaw nga na nakikinig ngayon na alam po, comment ka ng comment dito na against ka rin sa mga Duterte, diba? Anong malay mo? Ikaw na pala yung pinaglalaban ng mga Duterte. Mahiya ka naman. Hindi ko masikmura kung ikaw ay isang broadcaster at matutuwa ka sa kaliwat kanan. Kung ikaw ay isang vlogger na natutuwa ka sa kaliwat kanang suspensyon nang hindi dumadaan sa due process. Yan ang dapat na sa pangunahing pinaglalaban
ng mga broadcaster, ng mga vloggers, ng mga social media personalities ang due process. Dapat yan ang kinakapitan natin. Bukod doon sa karapatan nating magsalita. Hindi po yan dapat kinakatuwa ng iba. Kaya ano pa man ang iyong kulay. Kasi dapat meron tayong karapatang magsalita. Pag binubusalan ng karapatan nating magsalita, hindi ito maganda sa bansang Pilipinas. Tayo po ay bumabalik sa dictatorship. May unitim pa. Maayos pa si Marcos, si Sara, sila Tamba, etc. etc. Maganda pa takbuhin. Sinasabi ko na sa inyo dati pa. And alam nyo yan sa mga matatagal nang nanood na sabi ko, huwag niyong kakantiin ng Duterte because that is a political suicide. Kamali kayo dyan. Huwag kayong maniniwala sa bulong, kahit pa bulong ng inyong sekretary, asawa, etc. etc. Kung sino man yung bumubulong sa inyo, huwag niyo munang kantiin. Kung gusto nyong manatili sa power sa 2025-27 nyo kantiin si Sara at ang mga Duterte. So yan mga kababayan, napaaga yata. Napaaga yata yung kanilang plano, ha? Hindi na makapaghintay. O ito, mga karibin natin, uunahan ko na po kayo. Babalik ta rin na naman po ito ng mga kalaban. Kalaban lang tawag natin, no? Sasabihin na naman po, kayo naman ang nagsimula. Ha? Kung hindi nyo tinawag na si PBBM, may di sana walang ganito. Ibig sabihin mga kabayan, okay lang po sa kanila. Diba? Na mayroon po tayong ganong klaseng presidente. O, okay lang naman yan sa kanila, mga kababayan, no? Kasi siguro nakikinabang rin sila. Ha? Oh, may napanood nga ako isang Marcos loyalist, no? Napanood ko to mga kababayan, yung channel niya, nakasubscribe din ako sa kanya eh. Ha? Nung kapanahonan ng kampanya, talagang kinampanya na si BBM, no? Tapos nung nag-delete nga ng mga videos eh. Kumunti na lang yung videos na. Oh, tapos nung nagkaroon ng problema, nakita niya na yung mga ganitong ginagawa ng administrasyon, noong una lumaban muna siya. Ha? Talagang bumabanat na rin siya, bumabanat sa gobyerno, sa administrasyon kay PBBM. Lately, mga kababayan, nakita ko, iba na po yung tono niya. Ha? Kalaban niya na po yung mga, ay nako. Kumbaga, bumaliktad na ulit siya mga kababayan. At sa awa ng Diyos, konti na lang po yung nanunood sa kanya. Hulaan niyo nga po kung sino itong vloggers na ito. Ha? Nasa US po ito eh. Hindi po ito si Ma'am Harlika. Yung isa, yung lalaki. Ha? Yung lalaki mga kabayan, nagsisimula sa C. Oh. Siya po ang sinasabi ko na posible po na siya ang maituturing nating na mukha, no? Mukha ng hindi ko alam kung anong mukha ang meron siya. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol sa video ito, ay comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.